Siya na po at naka-online po si Ate Johanny ngayon. Parang kanina lang sis Debs nagkita tayo. So, ayun po. Maraming salamat po sa ating worship team. Sobrang na-bless po ako sa ating pag-aawitan ngayon. Alam ko din po na na-bless din talaga at na-touch natin ang heart ni Lord sa hapon na ito. Amen? Amen. Sandali lang po. May naririnig ako eh. Pwede pong pa-mute po si Tatay Jose at saka si Ate Asher Valley. Ayan. Thank you po. Wala kasi tayong ang host. Carry natin. Ayun. So, I would like also to congratulate lahat po ng ating mga, mag-graduate po ng mga estudyante. Palakpakan naman po natin sila. Hallelujah. Congratulations po kay Pastor Ellie, kay Pastor Oscar, kay Brother Jepoy. Ayan, talagang nagtuloy-tuloy sila sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, talagang a job well done. Alam ko po na nag-glorify si Lord sa mga buhay ninyo. Yan, praise the Lord. So ngayon po, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, nagsisiris pa rin po tayo ng Music Symposium, which is nasa lesson 4 na po tayo. Yung lesson 1 po, di ba, is yung the origin of music. Lesson 2 is the power of praise. Lesson 3, the power of worship, nung nakaraang buwan po. At kaya naman po, sa lesson 4, ang pag-aaralan naman po natin ay ang worship on earth as it is in heaven. So, batiin ko po muna kayo ng Shalom, Shalom. 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 Pakibati naman po ang kaliwa at kanan. Sabihin po natin, Shalom, Shalom. Amen. Peace be with you all. Nothing missing, nothing broken. Praise the Lord. So, before that, let's pray po muna. Heavenly Father, we come to you, O God, this afternoon. We praise you and we adore you, O God. Tunay nga, Panginoon, na hindi kami magsasawa na papurihan ka, pasalamatan ka, Panginoon, at even, Lord, pag-aaralan ng salita mo, Panginoon, dahil alam namin, Lord God, na ito po ay magagamit namin, Panginoon, as we walk through here on earth, O God, habang kami ay dito sa mundo, Panginoon, and even, Panginoon, sa pagdating mo, Lord God, na makakasama ka namin sa kalangitan, O God. Lahat ng ito, Panginoon, ay practice, Lord God. Kaya salamat po, Lord God, hayaan mo na ang salita mo, Panginoon, ang siyang mamutawi, Panginoon, sa aming mga labi, even sa aming mga puso, Panginoon. Gamitin niyo lang po ako, Panginoon, as your empty vessel, so God. I pray, Father God, that your word, O God, will be hastened, O God. I pray na ang mga anak mo, Panginoon, will be a good soil, O God, na maitanim sa kanilang mga puso. Ang salita, Panginoon, sa hapon na ito as we study your word, O God. Holy Spirit, be my teacher. Ikaw lamang ang papurihan at papasalamatan namin, Panginoon, sa hapon na ito. This we ask in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. 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 Palakpakan nga po natin sila. Hallelujah. Praise the Lord. So, simulan na po si Ate Johanny. Magandang hapon din po sa ating mga Zoomliners. Yan. So, ngayon po sa lesson 4 po natin, ang pag-aaralan po natin ay worship on earth as it is in heaven. So, alam naman po natin, nandito pa naman po tayo sa mundo. Amen po ba? Amen. No. So, ngayon po, yun nga, bakit nga worship on earth as it is in heaven? So, makikita po kasi natin sa Hebrews 8, verse 1 to 5, sabi dito, it stated that the tabernacle was an earthly shadow. So, pag sinabi po nating earthly shadow, ito po ay anino o replika dito sa lupa of the true sanctuary. Bless na bless po ang ating church, no? Ang pangalan ng church natin is Tabernacle Christian Fellowship. Ay, tama. Ayan. Church. Yan. TCFC. So, nakita po natin na ang tabernacle po sa panahon ng Old Testament, dito po sila nagsasamba sa Panginoon. So, mamaya po papakita ko po sa inyo yung picture, kung ano po yung itsura ng tabernacle o tabernakulo sa Tagalog. Ayan. So, it is a sanctuary in heaven wherein our true high priest, which is the Lord Jesus Christ, ministers for our salvation. So, the sanctuary in heaven, mababasa po natin yan sa Revelation 4, verse 11. Verse 4, 1 to 11. Yeah.
Meron pa rin ako na paging, Tatay Jose. Pwede po ako pa mute. Thank you po. Tinawagan ko yung Eric. Tinawagan mo pala eh. Message mo lang. Di ba ba? Hindi mo nabasa. Praise God. Okay. Praise God. Ayan. Yun po. So, sabi po sa Hebrews 8 verse 1 to 5, hindi ko na po sinulat yan kasi sobrang mahaba po. Kung meron po tayong mga Bible o Biblia, naalala ko po yung sinabi ni Pastora Juliet na, maganda na meron tayong mga gadgets, pero mas maganda pa rin na may hawak po tayo na physical Bible, no? So, sabi po sa Hebrews 8 verse 1 to 5, basahin ko po sa Tagalog, ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan ng mga langit. Sino po yung saserdote natin? Pag sabi po natin saserdote, ito po ay priest, no? Priesthood, high priest. So, ang high priest po natin dito ay si Jesus Christ. Ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Yun, kasi sapagkat ang bawat dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at mga hain naman. Sa ganitong kinakailangan din siya'y magkaroon ng anumang ihahandog. Yan. Kung siya nga'y nasa lupa ay hindi siya saserdote, sa anumang paraan, palibhasa'y mayroon ng nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan, na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos ng malapit nang gawin niya ang tabernakulo. Sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. No? Kung babasahin niyo po siya, actually nung pandemic po inaral po namin itong book ng Exodus. Sa Book of Exodus, doon nyo po lahat mababasa kung ano yung inutos ng Panginoon. At nung ginawa po nila ang tabernakulo, ma-amaze kayo kasi very detailed. Magsabi si Lord kung ano ang itsura ng tabernacle na gagawin niya o yung templo na gagawin ni Moises na inutos niya sa kanyang mga tao. So, si Jesus Christ po ang tinatawag natin na high priest. Siya po yung new covenant natin. Ngayon po, tingnan po natin sa worship portrayed in tabernacle. Ano po ba yon? So, since the primary purpose of this tabernacle or the tent of the covenant, yung tabernacle po is yung tent of the covenant, was the worship of God. So, create o ginawa, nilikha po yung tabernacle is because we need to worship God. Yung mga Jew po o yung mga Israelites, ayun po yung purpose nila, to worship God. So, we see God in conveying to us in a vital nature of worship. So, dapat nga po, all of us are called to be a worshiper. No? Under the Old Testament, so, God ordained a priesthood to represent. So, ang mga priesthood po natin in the Old Testament were called Levites, no? Nasa tribe sila ng mga Levi. So, the tabernacle teaches us the order or progression of worship. Before you can enter into the final court, so may kita po natin dyan, Kuya Jai, patingin nga po ng itsura ng, ayan. So, yung una po kaninang picture, balik tayo dun sa unang picture, Kuya Jai. Ayan, yan po ang tabernacle or yung tent of the covenant. Ganyan po ang itsura niya. It was surrounded by the tent of the Israelites at nasa center po siya. Ayan. So, actually, meron po silang ginawang replica niyan sa ibang lugar. Hindi ko lang alam kung saan banda. Pero meron po silang create na ganyan din ang itsura. Pero wala na po yan. So, ngayon, yan po yung itsura ng tabernacle. Ngayon, gawin natin yung skeleton para pag-aralan natin kung ano ba yung sinasabi dito na yung progression of worship. Yan. So, makakita nyo po yan. Pag binasa nyo po yung Exodus 24 to 28 and verse 36 to 40, may kita nyo po doon na meron yung covenant ng Panginoon. Sabi niya, I am with you always. Yan. May kita nyo dyan kung paano ginawa, binigyan ng direksyon yung mga
mga Israelites kung paano nila gagawin yung templo, yung tabernacle, o yung tent of the covenant. Merong mga curtains, no? May mga courts. Ayan. So, tingnan po natin yung courts. Sa number 1, may kita po natin yung altar. So, ano po ang meron sa altar? So, the altar, where the pans for the sacrifices, bronze basin full of water. Bakit po may full of water? Para po maghugas doon yung pari, no? Yung priest, maghugas ng kamay at ng paa, no? May basin sa labas. Ganun po talaga sa kanila. Even in the New Testament, diba, nung pumunta si Jesus doon sa yung first miracle niya, diba? Saan nga yung first miracle ni Jesus? Yung doon sa wedding, no? Sa wedding yon, no, sa Cana, na kung saan naghuhugas talaga sila ng mga paa bago sila pumasok doon sa loob ng bahay. So ganoon din po in just a tent, naghuhugas po ang pari ng kanilang kamay at ng kanilang paa. So this was an open place. Kuya, punta tayo doon sa picture. Doon lang tayo sa may picture. Ayan. So yung skeleton kanina. Yung skeleton po. Ayan. So, yan yung outer. Nakita niyo po yung bilog na may blue dyan. Yun yung basin. No? So, may kita niyo dyan. So, this was an open place. So, that's the outer court. Yung outer court, may kita niyo dyan yung altar. So, was an open place inside the rectangular embroidered linen. So, sa paligid yung kanina nakita niyo, may linen enclosure in front of the tent of the covenant. So, there is where our sins and iniquities are dealt with and we receive forgiveness from our Father. So, dyan pa lang po, ang pare, naghuhugas na ng kamay at mga paa. Dyan pa lang yung mga kasalanan. Kasi, representation po yung mga pare dati eh. 'Di ba yung sa garments nga nila, naalala niyo yung meron silang mga bell, may tali sila na mahaba, ganun damit nila. Tapos maghuhugas sila ng kamay diyan at saka ng kanilang mga paa. So yun, the tent was positioned at the center of the Israelites, yan, yung kanina. Pangalawa po diyan, actually po yung tabernacle na yan, ang naghihiwalay lang diyan ay curtain, mga kurtina. So sa pangalawa po, pag pumasok tayo, okay, ang tawag doon is yung outer holy room of the tent. Yung outer po, meron din po silang tinatawag, ang tawag po dun is portico. Yun. So, outer court yun or the portico. Ngayon, yung pangalawa naman po is yung outer holy room of the tent. So, saan po, ano po ang makikita natin doon? Where an altar for burning incense, a lampstand holding 7 lamps to give light, and the table on which 12 loaves of bread were placed each Sabbath. So, saan po yung picture nun, kuya? Pabaliktad, kuya. Hindi, pa-forward. Pa-forward tayo. Iyan. Sige, forward. Yan. Yan po yung itsura ng outer holy room. Okay, or yung inner room na tayo, nasa loob na tayo niyan. Nakita niya po may kurtina dyan. So, meron tayong, may lampstand tayo dyan, tapos yung 12 loaves of bread nandiyan, no? Tapos yung burning incense na sa center. Yan. So, ngayon po, doon sa most of holy place, ang pari po hanggang dyan lang po sa may burning incense. Hindi na po siya pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies or the most holy place. So ultimately, it was the place of the Holy of Holies room in which, ano po ang makikita natin doon sa Holy of Holies or the most holy place? Ang makikita po natin doon is yung Ark of the Covenant box. Yan. So tingnan natin. Ayun yung pare, nandun lang oh. Merong kurtina na nakaseparate from the inner room to the innermost room. Yan. So, held were 2 stones of tablets of the law were kept. So, nasa loob po na, hindi pa kuya, okay lang, wag mo nang ibalik yung picture na lang. Ayan. So, yung sa number 3 na tayo, kuya, ayan, yung Ark of the Covenant tayo, picture, ayan. Yan po yung tinatawag natin na Ark of the Covenant, no? Sa Ark of the Covenant po, may makita po kayong winged creature dyan. Ang tawag po natin dun is wing of seraphim. So, ang seraphim po is one of the classification of angels, no? Kasi di ba may mga warriors, may mga worshipper. Ang seraphim po ay worshipers. Mga angels sila na nag-worship. Sila po yung may mga pakpak na mga angels, no? Meron pong mga angels na parang tao na walang pakpak.
Yan. So, at yung mga warrior po yun. So, sa loob po niyan, meron pong 2 stone tablets of law. Yun yung kinuha ni Moses. So, that was sacred place. Wala pong nakakapasok dyan. Mamamatay po ang makakapasok dyan sa Holy of Holies. Ganun po kalupit ang presensya ng Panginoon. Ngayon po, tayo minsan parang feeling lang natin pag pumasok tayo sa sanctuary ni Lord, which is yung church natin, minsan kung ano-ano pa yung ginagawa natin. Buti nga po dyan sa church diba, pag sabi na bawal magkalat, kailangan maayos yung panambahan natin, hindi tayo pwedeng kumain sa loob ng simbahan, dapat lang. Kasi kailangan nating alagaan yung ating physical church din, di ba? Kasi diyan natin ginaganap yung pagpupuri at pagsamba natin sa Panginoon. So, God is the God of order. Hindi pwedeng makalat tayo. At dapat pag nagpupuri tayo sa Panginoon, talagang nandiyan tayo lahat at bigay todo nga, sabi nga kanina ng ating worship leader, kailangan bigay todo tayo. Tayo ay nagsasamba sa Panginoon. No? Diyan ngayon po, kanina nakita niyo yung priest nakatayo lang po doon sa inner, no? Sa inner room lang siya, an altar for burning incense. So ano pong ginagawa niya diyan? Yung burning incense po, 'di ba, meron silang lamb or ram na ino-offer sa Panginoon. Papatayin nila 'yon, tapos lalagyan nila ng tapos yung insenso na 'yan, aakyat yan doon. Meron tayong picture niyan, Kuya, no, Jai? Yan na kung saan, papabalik, Kuya. Papunta doon. Move forward. Ayan. Sige nga po. Ay, wala na. Wala na pala, Kuya. So, may kita nyo po yung parang usok ay pumapasok doon sa innermost room. At yun ay kung tatanggapin ng Panginoon yung kanilang worship. Yung kanilang alay. No? Sabi nga po nila, during the Old Testament, merong mga komentary na ang tawag po nila ay cleansing of dirt. Yan, madumi talaga. Kasi nga, di ba, punong-puno ng kasalanan yung mga tao. So, ang mga pari lang po ang may karapatan na mag-alay. Tapos, pag hindi pa yan tinanggap, dead on the spot yung pare, hahatakin na lang, di ba? Kaya tutunog yung bell nila. Tapos hahatakin na lang yung priest, yung tali ng kanilang garment. At, ayun, pag hindi in-accept ng Panginoon. As today, we are so blessed, no? Hindi ganun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kumanta man tayo, magpuri man tayo, maayos sa kanila. Kasi si Lord lang nakakaalam ng puso natin kung tayo ba ay nagpupuri sa Kanya ng tama ba, yung heart natin. Hindi man niya tayo pinapatay on the spot. No? Si Lord, napakahaba ng grace niya sa atin ngayon. Amen? Kung ano po ang gustong sabihin ng Panginoon, magpuri po tayo ng maayos sa Panginoon dahil deserve ni Lord sa ginawa ba naman niya doon sa cross ng Calvary, hindi pa tayo magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. So, kung titingnan po natin, yung ark, papasadahan ko lang yung Ark of the Covenant, no? O yung yan. It was made by acacia wood. And covered with pure gold. Wow. Hallelujah. Inside the ark were the tablets of stone. Sabi ko nga po sa inyo, it would written the 10 commandments nandyan sa loob ng Ark of the Covenant. Dati, sa panahon din po nila David, kung nasaan po yung Ark of the Covenant, they have the victory. Kasi yan po yung presensya ng Panginoon. Nandiyan ang presensya ni Lord. So in the Old Testament, only the high priest has the privilege to enter into the Holy of Holies. So, one day of year, anong ginagawa nila? Sa kada isang taon, meron silang tinatawag na Day of Atonement. So, ang Day of Atonement, ito yung nag-o-offer sila. Yung sinabi ko kanina, para yung mga kasalanan nila ay mapatawad. No? So, the Levitical priesthood has now been replaced by a new priesthood. Sino po kaya yon? Sa Hebrews 7 verse 11. Now, has blessed we are under the new covenant. Praise the Lord. We are under the new covenant of God. So, ang ating pong priesthood ngayon, ang high priest po natin si Jesus Christ. And He already
torn down the curtain. Yung barrier po kanina dun sa inner court to the innermost court, nung namatay po si Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo, nung paglas na paghinga niya, nung sinabi niya doon sa Matthew 27 verse 50 to 51, sinabi niya, "It is done." Tapos na. And He gave up His spirit. At ano po ang nangyari doon? Nahiwa po yung kurtina. Hallelujah. Diba? Nung nahiwa po yung kurtina, sabi niya doon, "And behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. And the earth shook and the rock were split." So, biglang nahati yung tabing ng templo. Mula sa itaas, pababa, nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Kung nakapanood po kayo ng Passion of Christ, no? Yung namatay po si Jesus Christ doon, ano po ang nangyari, di ba? Yung He gave up His spirit, bigla pong yumanig, no? At bumuka nga ang lupa. At meron pong sikreto nung nangyari yon. Akala ni Satan, panalo na siya kasi namatay na si Jesus Christ. Pero hindi niya alam na po si Jesucristo pala ay bumaba kung nasaan siya sa impyerno at kinuha niya ang susi. Anong hell of Hades? At ngayon, hawak-hawak na yun ng Panginoon. And He have won the victory in the name of Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung wala po yun at hindi ginawa ng Panginoon yun, wala po tayong freedom na mag-worship sa Panginoon. Siguro, kagaya pa rin tayo ng Old Testament na kailangan natin lagi-laging mag-alay ng dugo, no? Day of Atonement palagi-lagi. Pero ngayon, we have the free access, kapatid. Malaya kang lumapit sa Panginoon para magpuri sa Kanya. Hallelujah talaga. So, kung naiintindihan po natin yung salita ng Panginoon na to, grabe talagang mamamangha ka. Nung inaaral ko nga po ito, niremind ako ni Lord, Lord, napaka-gracious mo sa amin. Talagang sobra sapat biyaya mo talaga sa amin. Salamat, binigyan mo kami ng chance na magpuri at magsamba sa iyo. Amen. So, sa panahon po ngayon, ano po ang basic teaching na tinuturo po ng Tabernacle sa ating mga Kristiyano? Ano po? That is to worship God. Ayan. So, wants to bring through all the various phrases and until at last we can enter the ultimate place, yung sacred place ng Panginoon with the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Because the Holy Spirit who lives within us, He is the one glorifying Jesus Christ. No? So it's the Holy Spirit who glorifies God. When we worship God, when we enter into His court with thanksgiving, it's the Holy Spirit who glorifies God. So, punta po tayo sa letter B po tayo. Musician of God in the Old Testament. Ayan. So, punta muna tayo sa mga musician. Sino po dito ang mga musician? Ayan. Alam niyo yan sa mga heart ninyo. Ayan. So, musician of God in the Old Testament. So, the Lord instructed Moses not to put the Levites into military service. Ayan. Instead, to be in charge of the tent of the covenant or the tabernacle. So, when you take a census of the men fit for military service, do not include the tribe of Levi. So, yun nga po, ang mga Levites, sila po ay naka-assign sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. So, instead, put the Levites in charge of the tent of the covenant and all its equipment. So, sila ang nag-check ng lahat ng yan. Babasa po natin yan sa Numbers 1 verse 47 to 50, pero hindi ko na po babasahin. 1 Chronicles 6 verse 31 to 48. Yan. Sa purification and dedication of the Levites, paano po nila ginawa yun? So again, the Lord spoke to Moses about the purification and dedication of the Levites. Yan. We are His Levites. Yung mga worshiper ni Lord. God wants His chosen Levites to be physically, tandaan na, physically, spiritually clean, for they will always work in the tent of His presence. Grabe. So, minsan na mga worship team, minsan nakakalimutan natin yung purpose natin. No? Akala lang natin nagpapaawit lang tayo dyan, nagtutugtog lang tayo para lang makaraos. Pero hindi pala yun yung, hindi pala ganun dapat ang ginagawa natin. Kasi ang gusto ng Panginoon is
physically and spiritually cleaned, no? For the work. Kasi ang presence ni Lord ay perfect and flawless. Walang bangis ng karumihan or bahid ng karumihan. Amen. So anong ginagawa po dito? He instructed Moses to cleanse them. Said the Lord, sprinkle water of purification on them and let them shave all their whole bodies and let them wash their clothes. Bawal pala marumi ng mga Levites. Pag pinag-usapan nito physically pa lang, no? So, tayo rin, pag nanamit tayo, worship team, ayusin natin yung pananamit natin. Hindi dahil sa gusto natin magpabibo sa mga tao. Ay, ang ganda naman ng outfit ni Ate ni Ate Johanin. Ganda naman ng forma ni Kuya Jepoy, oh. Ang cool, no? Naka-jacket pa yun, o nakabarong pa si Pastor Oscar, ganon. Pero hindi, gusto pala ng Panginoon yan, no? Na kung saan malinis tayo and let them wash their clothes, kailangan malinis. Then they will be ritually clean. Dedicate the Levites special gift to me. Wow, hallelujah. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, special gift ka pala kay Lord. Hallelujah. Ayaw mo nun, special gift ka kay Lord. Ikaw, worshiper. No? At least special. After you have purified and dedicated the Levites, they will be qualified to work in the tent of the covenant. Ayan. So when we accepted the Lord Jesus Christ, He redeemed us by His blood and cleansed us from all our sins. Amen? And iniquities and forgive us from all our sins. So, mabasa po yan natin sa 1 John 1:9. Isa yan sa mga favorite verse natin. Ang sabi po doon, ano po sa sabi sa 1 John 1:9? Sino po ang nakaka-memorize? If you confess your sin, He is faithful and just to forgive and cleanse us of all our unrighteousness. Amen. Praise God. O, di ba? If you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. Yan, di ba? So, yun yung ginawa ng Panginoon, no? When we accepted the Lord Jesus Christ in our life, tinubos niya tayo by His blood sa kanyang mga dugo at nilinis niya tayo sa ating mga karumihan at lahat ng mga kasalanan at pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen. So, being a Levites, musician, no? Mga musician, God is continually cleansing us. So, it will not stop. Habang tayo nabubuhay, the Lord will keep cleansing us. Musician, worshiper ni Lord, no? And washing of the water by the power of His Word. So, kanina nga po, sabi po ng ating exhorter, kanina, no? Through the power of the Holy Spirit. So, we need to be cleansed and we need to study the Word of God. Amen. No? So, ito po yung araw-araw na nagki-cleansing tayo sa Panginoon at nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon. At hindi po natin nauunawaan ang salita ng Panginoon, andyan ang Holy Spirit to guide and lead us. So when we do not understand the Word of God, what will you say? Holy Spirit, be my teacher. Please help me to understand your Word. Kasi siya naman ang author niyan. No? So the Lord will give you the revelation and the rema para maunawaan mo. And even, alam niyo po, naa-amaze ako sa salita ng Panginoon. Alam ko hindi lang ako kung hindi tayong lahat. When we are in trouble or may problema tayo, when we open the Bible, laging tumpak, laging sakto yung salita ng Panginoon. No? Tapos minsan, di ba, pag binasa mo ulit yun sa ibang pagkakataon naman, iba na rin ang sinasabi ng Panginoon. Pero nandoon na iisa lang ang salita ng Diyos. No? Kunyari, meron kang kailangan niya, sabihin niya lang, trust in the Lord with all your heart sa Proverbs 3:5. Pag binasa mo yun, pero in another situation, meron ka ulit, yun na naman sasabihin ng Panginoon, ibang way na naman ang pagkakausap ng Panginoon sa'yo. Kaya, kailangan po natin magbasa ng salita ng Panginoon dahil doon po siya nangungusap sa atin. Amen. Amen? Amen. We praise the Lord. So, ngayon po,
punta po tayo sa letter D. King David instituted the Levitical music ministry. So si King David po, sino po nakakilala sa kanya? Ang batang pastol na tinawag ng Panginoon para maging hari ng Israel. Siya po ang unang nagtayo ng music ministry sa Old Testament. At ang lupit niyang magtayo, ano pong ginawa niya? When King David first instituted the Levitical music system, he appointed Levites as musicians because they were already skilled. So, sa Exodus pa lang, they are skilled na. Talagang equipped na sila. No? So, ngayon, in the Old Testament, there was rigorous training for Levites clan, starting from childhood. O, simula pa nung pagkabata, tinitrain na sila, yung mga Levites, preparing to work of the house of the Lord under supervision of their father. Typically, alam niyo po kung ilang taon sila nag-training? 29 years. Training. Wow. Diba? So, siguro sabihin natin, isa si David doon. Pag-aral natin, 29 years. Blessed na blessed po tayo. Ilang months lang po tayo nagtitraining. Yung minsan nga, walang training, sabak na agad, di ba? pero di ba? Pero sa panahon pala nila, 29 years ang kanilang training, ang lupet, no? Ganun po ang training ground nila. Ang buong buhay nila, dinedicate na talaga nila ang buhay nila para mag-train sila doon as worshiper ni Lord. So, talungin natin ang sarili mo. Tinitrain mo ba ang sarili mo para maging worshiper ni Lord? No? Wala naman yan sa edad eh. Sa panahon nila ganyan. Tayo, kung tinawag tayo ng Panginoon, magsimula na tayo ngayon kung ano man yung edad natin. Magpuri tayo sa Panginoon. I-train natin yung sarili natin. Paanong training yan na Ate Johanny? Magpuri ka sa Panginoon. Matuto kang umawit sa Panginoon kahit ikaw lang mag-isa, with or without the accompaniment of the music or the instrument. Mag-worship ka kay Lord. No? So they were instructed in both the musical and the ministry of being the Levites. So the age of 30, kapag 30 na sila, si King David gathered them and divided them into divisions among the son of Levi. Mababasa po natin yan sa 1 Chronicle 23 verse 2 to 6 o 1 Chronicle 25 verse 1 to 6. So lahat po tayo nag-undergo ng training. Naalala ko po, nung ako po ay bata pa, hindi ko po naiintindihan yung tito ko, yung pastor, kasi sila po yung nagpalaki sa akin when I was like 5 years old. Lagi niya po ako pinapatayo dun sa bago mag-preach, kailangan talaga kantahin niya ako. Kahit na paulit-ulit yung kinakanta ko kasi hindi ko lang alam bakit. Basta pinapatayo niya lang po ako dun sa harapan. Pakantahin niya ako kahit kung ano-anong mga pambatang awitin para sa Panginoon. Then, nung lumaki ako, hindi po nawala sa heart ko na magpuri sa Panginoon. Nakapunta kami sa mega church, nakikinig po ako ng mga Hillsong, at isa pa nga po sa mga favorite worship leader ko, si Darlene Sheck. So, si Darlene Sheck talaga, lahat pinakikinggan ko sa kanya, pati mga adlib niya, kinokopya ko kung paano siya magtaas ng kamay, paano siya sumayaw, ginagaya ko. Hinahayaan lang po ako ng tito ko na gano'n. Hindi ko po alam na si Lord talaga nagpe-prepare siya. Dumating po ako ng 15 na na po sa puso ko na sasali ako sa worship team. Kasi yung una kong ministry is children ministry. Isang taon pumasok ako sa children ministry ng isang taon. Then, yung heart ko talaga, pag nakita ko yung worship team sa church, gusto ko dun. Lord, gusto ko dun. Ganun yung heart ko. So, nagpunta ako sa sa music director, and nagsabi po ako na mag-audition ako na mag-worship lead. So, at age of 15, nag-training po ako sa kanila. And then, mahaba po ang training. Akala ko simple lang, pwede na ako agad kumanta doon. Hindi ka pwedeng tumayo doon. Naranasan ko po magbuhat ng mga drums, ng microphone, maglinis ng microphone, mag-ayos ng wire ng microphone. Lahat ng ginagawa ng mga musician at saka ng mga singers, ganun po ang ginagawa. Naglilinis kami ng mga instrument.
Pero nang ginagawa namin, kala ko kanta agad, sabak agad, hindi. Pero yun pala ang gagawin mo muna. Kailangan. Tapos, iti-training ka nila, may vocalization, lahat. So, to make the long story short, nung mga ilang taon po yun, mag-iisang taon na yata, dahil may umalis. Kung wala pa pong umalis na worship leader noon, hindi pa po ako makakapagpapaawit. So, nung pagka-16 ko, ayan, hindi pa po tapos yung training ko, pero pinag-worship lead po nila ako for the first time. So, I was overwhelmed. Sabi ko, Lord, ganito pala ang gawain ng worship leader. So, I meditate the word day and night. And before I come to the church, I make sure na nag-worship na ako sa Panginoon. Doon pa lang sa bahay, I prostrate myself. Ang ginagawa ko talaga, I close the door. I lock the door sa kwarto ko at maglulupasay ako sa Panginoon. Iiyak ako sa Kanya. And sobra po talaga, halo na ang aking luha at ang aking sipon. Bahala kayo dyan. Basta ako mag-worship sa Panginoon. Na nagugulat na lang yung tita ko. Akala niya bakit ako nagnangaw-ngaw doon sa kwarto. Ayan. Pero paglabas ko ng bakit pulang-pula yung mga mata ko. Sabi ko, wala tita, lang ako, nag-worship lang. Alam niya na yun. So, pag nandun ako sa stage, ready na ako. Kasi alam ko na prepare na ako ni Lord sa bahay pa lang. So, ganun po yung ginagawa ko as worship leader. Sinishare ko lang sa mga worship team, sa mga worship leader natin na hindi madali ang maging worship leader. Sa pag-line up pa lang ng song natin, hindi mo basta-bastang ila-line up lang yung song dahil gusto mo bumirit, gusto ko ito dahil maganda yung boses ko dito pakinggan. Hindi ganun yung pag-line up natin. Pero syempre, kailangan na sa range din ng boses mo. Pero dapat yung mga line up natin is in line with the Word of God, in line with sa ituturo ng ating mga pastor at kung ano yung kailangan ng church. Na, for example, syempre, may mga tao din na mga bago doon. So, pwede tayo mag-line up na kung saan aawit natin is about the salvation of God. Paano tayo naka-receive ng salvation. So, yun po. Pag-aaralan din po natin yan sa next po natin na lesson. So, as worship team, hindi lang dapat worship leader ang gumawa noon na maglumuhod ka sa Panginoon, umiyak ka sa Panginoon, even sa mga musicians po natin. Actually, it talks about the musician nga po, itong mga Levites natin no? So, the use of musical instrument. Ano po yung use ng musical instrument? Sabi, musical instruments were frequently mentioned in the scriptures to express praise and worship. So the scripture encourages the use of musical instrument because they play a vital role in worship today. Even today, tayo po ay gumagamit ng mga instruments natin, no? The source of knowledge is God, and knowing how to sing and play musical instruments is a great blessing from God. So meron nga po talaga meron pong mga tao na pagkapanganak pa lang, talagang, sabi nga, he or she was born to be a musician, no? Meron talagang gano'n na paghawak pa lang, all around na. Kagaya ni Pastor Oscar, yung mga anak ni Pastor Oscar, no? Na all around din sila sa pagpiplay ng dahil tinrain sila ng tatay. Ganun po, di ba yung sabi doon kanina, sa mga Levites? They were trained under the supervision of their father. So tayo po, kung may mga anak tayo, yan, supervise po natin sila. Na matuto silang tumugtog kung ano man ang gusto, kung ito po ay, lalo na, Tatay Oscar, Pastor Oscar, di ba? May kita natin na ang lineage ni Pastor Oscar. Ano ko lang po in generation natin today, na lahat po sila ay mga musikero. It should not stop. Dapat yung mga anak din po ni Pastor Oscar, tuturuan niya rin po yung mga anak niya na tumugtog ng instrument para hindi siya mahihinto. No? Ganun po yung dapat nating gawin. Hindi lang po kay Tatay Oscar, kung hindi po sa ating lahat. No? Para magamit po sa ministry, even yung mga anak natin. Amen. Amen?
Amen. Amen. So, yun po yung gagawin natin, no? And then, it is clear God ordained musical instrument to be used in church even in the present day. So, even in this prophetic era, it is the people that the singers and players of instruments should be. God commanded us to praise Him with the high and loud cymbals Amen. and trumpets and other instruments. Mababasa po natin yan sa Psalm 100 verse 50. Ang sabi nga po niya, let everything that has breath praise the Lord. So, lahat po ng may hininga, magpuri po sa Panginoon. Lahat po ba tayo may hininga? Amen. Amen. Praise the Lord. So, lahat po tayo kailangan magpuri sa Panginoon. Yan po yung sabi sa Psalm 100 verse 50. So, King David encourages the huge number of musicians to produce loud sound. Ito nga po sa First Chronicles 23 verse 5 at saka Second Chronicles 29 to 25, mababasa po natin doon na si King David, nag-gather po siya ng mga Levites, no? Ang total po nun is 38,000. Wow. Ang dami, no? Amen. However, he chose 4,000 to praise the Lord with musical instruments. Sa 38,000, ang pinili niya doon, 4,000 para magtugtog ng musical instrument. So, si David, may orchestra. So, which he himself made and provide to them for this purpose. So, literally, this number of musicians could produce tremendous volume of sound. Ikaw ba naman, 4,000 kayong tutugtog, hindi ba naman loud sound yung di ba mabingi ang Saudi Arabia? Diba? Kung marinig nila ang pagpupuri, pagsamba natin, magsabay-sabay ba naman ang mga musikero, no, in unison, na pagtutugtog sa Panginoon, hindi ba natin ma-entice, makuha ang atensyon ng Saudi Arabia, di ba? Ang nakita ko po na ang pagpupuri at pagsamba natin sa Panginoon ay hindi lamang dahil nagpupuri at nagkasamba tayo, ito rin po ay pwedeng maging part ng evangelism, no? Kasi pumupunta yung mga tao, kahit po yung mga unbeliever nga, kasi mga music lover sila Pag nakarinig sila ng mga tugtog, yung mga kasama ko po nga sa simbahan, ay sa work, hindi ko po alam alam silang mga kanta na mga Christian, yung what a beautiful name it is, alam pa nga nila yun, mga unbeliever naman sila, alam nila, pinakikinggan nila, one way, alam din nila, di ba? So, through that song, pwede po itong maging part ng evangelism, ma-evangelize po sila sa salita ng Panginoon, or through song. So, which music is of God and of Satan? So, may mga music na po tayo na para sa Panginoon, para din sa kaaway. Kasi nga, alam naman natin na si Satan ay, Like a roaring lion. Oh, yes, he is like a roaring lion and he wants to copycat. Diba? Gusto niyang gayahin si God. Counterfeit, mahilig siyang mag-counterfeit. So, tingnan natin. So, it's clear that music and singing are vitally integral. So, importante sa pagpuri at pagsamba natin sa Diyos. So, makikita natin, this is portrayed through the Bible, from Genesis to Revelation. Sabi ko kanina sa Revelation 4, pag binasa dun, all the 24 elders, the angels, they sing 24/7 to the Lord, bowing before the throne of God. So, yun po yung ginagawa nila. So, from Genesis to Revelation, so it is today. Sa atin din po, ito po ay importante, no? And ang pagpupuri natin sa Panginoon this is a positive expression. No, however, God is warning us, Christian, to be very careful. So makinig po tayo, mga Kristiyano. Be very careful in listening or singing music. And we can have to discern which music is of God and of Satan. Yan. So paano ba natin malaman yan? Our mouths and our lips only used in glorifying God. Amen. And di ba? Yan po ang sabi ng James 3 verse 10. So, we have 3 types of worldly music. Dito tayo. Malapit na po ako matapos. Sa music of the world, music with secular theme with moral. Ayan. So, pag pinakinggan natin, secular music, music of the world. Ayan. So,
Ako, pati nga po ako ano din ako, guilty din ako, kinakanta ko to, we are the world, we are the children, no? Kasi music with secular theme, but with moral. Pero hindi pala yan para sa Panginoon. So ano pa, I'd like to teach, yan, Sound of Music ni Julie Andrew. Yan, marami pa mga music na kung saan pag pinakinggan mo may mga moral values. So, number 2, music of the flesh. Sensual music that appeals to our flesh with sexual lyrics and images. Yan na. Marami tayong alam dyan, Ate Bex, di ba? Hey dude. Dude ba to? Hey dude o hey Jude? Hey Jude siguro yan. Hey dude. Hey Jude. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam yan eh. Ako din nga eh. Hindi ko alam. Mga Beatles song. Naku naman. Mga Beatles song. The Girl Has Turned Into a Woman by Mary. Ano pa? Ito pa. Mary McGregor. Like a Virgin. Ang song ni Madonna. Like a Virgin. Ooh, touched for the very first time. O, diba? Oh! Sorry, Lord. Yun nga yun, di ba? So, very sensual siya pag pinakinggan natin. So, this is music of the flesh. Michael Jackson. How about the music of the devil? Number 3. So, yan, may music na siya. Evil musics that exalt and occult, the occult of and the kingdom of darkness. So, it glorifies death and everything immoral. Yan, lahat ng mga immoral. And this form of music reveals lyrics and image of dark side of life. So its purpose is to destroy, steal, and ultimately kills its listener. Naku po, guilty na naman po tayo nito. Ano pa yung mga numero song ng mga rock band like The Kiss, ni Alice Cooper, mga Black Sabbath, nakikinig ba kayo niyan? Led Zeppelin, Tower of Power, Freddie Mercury, Santana, Nazareth, and now, yung megastar natin, Thriller, Michael Jackson. And, yan ba yun? Yun ba yun? Si Yano? Di ba yung kumanta ng I think I'm falling. Yan mga ganyan naman, punta yan sa siya sa music of the flesh. Sensual music yan. Diba? Diba? Grabe. Yano, yan yata yung yung kanina, banal na aso, santong kabayo, natatawa. Yun pala yun. Yano ba yun? Hindi ba yun siya? It's song for the devil. It's song for the devil. Grabe, no? Hindi ko din alam yan eh. Hindi ko din alam yan. Biglang nag-deny. Hindi ko din alam talaga. Pero napakikinggan natin, no? Kala ko talaga, singer yun yan. Banda pala. Diba? So, yan. So, instances in the scripture where music, songs, and music instruments and dances were used in glorifying Satan. So, hindi lang ngayon, pati rin pala sa scripture, sa Bible, meron. Unang-una, in the scene of Exodus 32 verse 1 to 9, familiar kayo dito, ito yung time, makyat si Moses doon sa Mount Sinai para kunin yung the tablet of the covenant, no? Ngayon, imimit niya si Lord doon sa mountain. So, ano ang ginawa ng mga kasamahan niya? Gumawa sila ng golden calf. Ayan. And the sound of their music was so confusing to the ear of Moses that he could not immediately discern. O, diba? Kasi spirit-filled si Moses Ngayon, nung narinig niya, ano yun? Ba't ang ingay doon? Kumbaga, ganun yung niya. Hindi ko naintindihan yung mga tinutugtog nila. Ayan. So, the significance of the sound as Moses himself is a good singer to the Lord. Alam niyo bang singer si Moses? Diba? Singer po si Moses. Ayan. So, kaya tayo mga worshiper ni Lord, pag may narinig tayo na parang kakaiba, magtaka tayo. Ano yung lyrics niyan? Parang kakaiba yan. Di ba ganun dapat? Kaysa yung, wow, ang ganda naman ng tugtog na yan. Gusto kong kantahin yan. Diba?
Ma-practice nga yan sa bahay mamaya. Yeah! Yeah! Hindi na pampatulog ko dati. Yung mga nagsasign pa ng mga ganito, oh. Yung metal. Itong sign na ito, Metal ha? song. Itong sign na ito, sa kay Satanas to. Yan. Bakit rin yun? Rock and Diba? roll. Sign daw ni ano yan, ni Satan yan eh. Sign ni Satan. Diba? Ewan Pops kayo lang. mag-sign ng ganun. Pops Oo. Mga, kala nila rock lang yan, rock, pero yun, it's not a good sign. So, yun po yun. Sa una, ganun po yung ginawa nila, no? Nagamit po yung music, yung song, instrument, dance, to glorify Satan. Yun yung una. Gumawa sila ng golden calf. Pangalawa po, sino po nakakilala kay King Nebuchadnezzar, yung king of Babylon, no? Use musical instrument of various to induce the worship of the golden image he had erected. Ito yung sa panahon ni Daniel, yung time na kung saan si Shadrach, Meshach, and Abednego na ayaw magsamba doon sa golden image na ginawa niya. Kaya anong ginawa niya? Nilagay niya doon sa lumalagablab na apoy. Diba? Yun yung ginawa niya. Kasi gusto niya siya yung sambahin. Ayan. So, number 3 po, si Herod. Si King Herod naman sa New Testament, no? Si King Herod was succumbed, to the seductive music and dancing of Salome, foolishly ordered the death of John the Baptist. Mababasa po natin yung sa Matthew 14 verse 6 to 10. Yan yung time na kung saan nagpaplano na sila paano ba nila papatayin si John the Baptist. At ngayon, nag-dance-dance si Salome sa harapan niya. Hanggang ganyan-ganyan, naglalambing-lambing. Ayan, inakit niya. At yan, sabi niya, sige, ibigay niyo sa akin ang ulo ni John the Baptist. Ilagay niyo sa plato. Kaya yun. Ganun yung ginawa niya. So, ano po ang makikita natin dito? So, this confusion-filled type of music has the hallmark of Satan. So, meron po itong tatak ng kadiliman, tatak ng kadalisayan ng demonyo. Hallmark of Satan. Kasi he is a confuser. So, whenever we are confused, alam nyo na po na hindi yan galing sa Panginoon. Kasi si Lord ang nagbibigay sa atin ng direction. So, when we are confused, hindi yan galing sa Panginoon. Galing yan sa kaaway. Because he is a confuser. So, much modern music is filled with confusion. So, pag nakikinig tayo ng mga music na makamundo, anong meron sa atin? Naiistorbo tayo, nadidisturb yung spirit natin. No, ano pa? Naloloko tayo minsan, no? Tugtog. No? Maraming naloloko ngayon. Excuse me, lalo na sa mga love songs. Ang sarap ba naman kasi pakinggan ng love song tapos mag-iimo-imo ka pa sa paligid, sa gilid, no? Tapos pag broken-hearted ka, tapos nakikinig ka pa ng mga broken-hearted song, Kailangan may background sandun music. ka, kailangan may music talaga. Diba? Ano ba yung mga emo songs natin? Sabi, ano ba yung kay sarap ng may minamahal. Ay, talaga naman. Ang daigdig, may kulay at buhay. Ano pa ba yung mga, wala nang iibigin pang iba. Oh, grabe. Ang lupit. Ano pa ba yung mga love song? Ano yung sabi mo kanina? I think I'm falling in love with you. Kanta ni Yano Yano. Tapos, makikinig ka, tuwa ka. Yano Gibbs. Pero hindi pala, no? We are being enticed na nahuhook tayo sa mga ganun. Ay, grabe. So, Satan uses music most effectively to achieve his purpose, as he was himself a musician before his fall from heaven. So, yun po ang ginagamit ni Satan. So, Satan is a counterfeit. So, nagka-counterfeit Satan. He tries to imitate the real worship for God. Paano po yun? Di ba, pag umaattend tayo ng secular concert, sino na naka-attend ng secular concert dito?
sa Araneta Coliseum. Matagal na. Ah. So, you will see people, anong ginagawa ng mga tao? Pag nanonood kayo ng concert, nagtataas ng kamay, tumatayo, tumatalon, sumisigaw, nagsasayaw. O di ba yung ginagawa din ang ginagawa natin pag nag-worship tayo kay Lord? Di ba parehas? Pero hindi si Lord ang wino-worship natin doon, si Satan. So, it is clearly worship to Satan, no? Kapag ganun ang ginagawa din ng secular concert. So, Satan tried to tempt the Lord Jesus to worship Him in exchange of the glory and the kingdom of the world. Pero, He failed. Yun yung tinempt niya si Jesus Christ to sa Matthew 4, diba? Verse 1 to 11. Sabi niya, worship me. Ibibigay ko sa'yo ito. Ganun talaga si Satan. So, tayo dapat hindi rin tayo magpatempt. So, today, he is looking for worship leader from potential stars. Si Satan to, naghahanap din ng worship leader niya. And even to the Christians that could be easily enticed to the glitters of gold, money, and popularity, and willing to sell their soul to be a worship leader. Diba? Kaya magulat na lang kayo, yung ibang mga Christian singer natin ngayon, biglang sikat nila. Binenta na pala nila yung kaluluwa nila sa kaaway. No? Para lang sa pera, para sa fame, para sa name. Pero hindi nila alam na hanggang dito lang yun. Kasi pag dumating na yung time na dumating na si Lord o nauna na silang namatay na sila, hindi nila makakasama ang Panginoon for eternity. Kundi ang makasama din nila si Satan and the demons. So, pili tayo. Saan nyo ba gusto? Sa heaven o sa hell? Yun lang naman. Siyempre, sabihin mo dyan sa katabi mo, saan mo gusto? Saan mo gusto, kapatid? Pedro. Pedro. Anong sagot niyan? Wag ka magkakamali ng pipiliin, ha? Pilipinas daw. So, yan. Walang third place. So, yun po. As a conclusion and the application for today, yan po. Ano po yung, how should we play our music today? So, paano ba tayo makikinig ng mga music natin? So, remember, Christian. Mga Kristiyano, mga believers. Tayo yun, no? And all the musicians, our body is no longer belongs to us, but to our mighty God, because Jesus Christ bought this with a price, His blood, His death, and He is now dwelling in us, because we are His temple, and we should not be defiled. Ano ibig sabihin ng we should not be defiled? Hindi dapat tayo rumihan o madungisan ng mga makamundong bagay. Mga Kristiyano, mga musicians, mga worship team, mga worship leaders. No? Kasi binili ka na ng Panginoon eh. He bought you at a price. At ang price na yun is priceless. Dahil dugo niya yun at kamatayan niya ang binili niya para sa'yo. At nananahan na siya ngayon sa'yo. Kaya, bantayan natin yung mga sarili natin para hindi tayo ma-defile. Ano pa? These musicians who would offer praise on their instrument must seek to excel on doing so. Musicians, ha? Bawal, hindi pwede yung basta makatugtog ka lang. Ayaw ng Panginoon yun. Kaya mag-repent tayo kung ginagawa natin sa Panginoon yun. Kasi ang gusto ng Panginoon is excellent. We should be very good. Kailangan mahusay tayo. Lalo na tinawag tayo kung saan tayo ngayon. So they must apply themselves to play skillfully on their instrument. Diba? And also to the singer, sing unto the Lord a new song. Play skillfully with a loud noise. Yan. Music can be joyful, jubilant, but not jesting. So ano ibig sabihin nun? Maaring ito'y nakakagalak, pero walang halong pagbibiro.
Kasi yung sinasamba natin hindi biro, no? Diyos ang sinasamba natin. Music can be loud but not lewd. So ano po yung ibig sabihin nun? Pwedeng malakas pero hindi siya mahalay pakinggan. O balikan ko po ha. Kailangan kong bigyan to ng stress, ng diin sa ating mga musicians and worship leaders, worship team. We are privileged to stand on that stage para i-lead yung mga anak ng Diyos sa pagpupuri at pagsamba. So, huwag nating sayangin. Hindi dapat binibigay natin ang ating 101% sa pagpupuri natin sa Panginoon. No? So, I just want to mention na sa ating mga, alam ko, nandito tayo sa Saudi Arabia kasi nag-work tayo, we are so busy, no? Minsan wala tayong time para maghawak ng natin, ng mga instruments natin para mag-practice tayo, na mag-practice. Pero hindi yun yung magiging rason para maging half-half ka sa pagbibigay mo ng service sa Panginoon. No? Kasi God wants us to excel. God wants us to be excellent, to be very good, no? To be extraordinary sa ating mga ginagawa sa pagtutugtog sa Panginoon. Sabi nila, practice makes perfect. Kulang yun. When you practice, it should be constant. Araw-araw. Constant practice makes perfect. So, constant po. Kung halimbawa, sa isang araw, kahit 20 minutes ka lang mag-play ng gitara mo o tumugtog ng drums or piano, 20 minutes, pagkabukas ulit 20 minutes, pagkasunod na araw ulit 20 minutes, ganun, 20 minutes, walang problema. But it is constant. And then makikita mo na lang, yan, laki na ng improvement ko. Hindi na ako kagaya dati na hindi ko ma-memorize yung chords ng isang kanta. Diba? So, di ba po, yung mga worship leader naman natin, nagbibigay naman po sila in advance ng mga line-up natin. So, as musician, ang ating responsibility is to aralin natin, pakinggan natin kung paano ba ito tinutugtog, paano ito tinitipa. Sa pa lang, kahit na halimbawa kung wala kang gitara dyan sa bahay, tapos ikaw gitarista ka, pwede naman siguro Pastor Oscar hiramin yung gitara dyan sa, sa church, no? Pwede, maraming gitara dito. Ayan. Diba? So, kung nandyan ka, pwede mo iuwi sa bahay nyo, kasabihin mo, papracticing ko po yung mga tugtog natin. Para kapag nag-practice tayo during the Fridays, mabilis na lang kasi alam na natin yung mga lyrics and chords, alam na natin kung paano yung mga areglo, diba? So, it would not be hard for us also as musicians and singers. So, at hindi lang yun. Hindi tayo ang nag-glorify doon kung hindi din si Lord kasi natutuwa siya sa mga ganyang puso na hindi tayo gumagawa ng on the spot lang. Kasi hindi yun best para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, pasensya na po, pero yun po ang salita ng Panginoon. It can be like masakit sa tenga, pero yun po talaga yung salita ng Panginoon. 'Di ba? Sabi nga sa word ni Lord, ang salita ng Panginoon is sharper than double-edged sword and it penetrates to the soul, even to the bone marrow. So kaya minsan sobrang sakit ng salita ng Panginoon. Tinamaan ako dun . Meron pang iba na babackslide kasi tinamaan ng salita ng Panginoon. Pero hindi dapat ganun yung maging reaction natin. Kung hindi, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi natatamaan tayo, kinukorek tayo ng Panginoon. At pag kinukorek ka ng Panginoon, ibig sabihin nun, mahal ka niya. Amen? Amen. And finally, brethren, whatever things are true, noble, pure, just, lovely, of good report, of there any virtue, and if there anything praiseworthy, meditate on these things. Sabi po yan sa Philippians 4 verse 8. So as worship team, worship leader, as believer of God, ito po dapat ang iniisip natin. What is true? What is noble? Kaaya-aya. What is pure? What is lovely? What is good? No? Anything that is praiseworthy.
meditate on these things. Yun po yung iniisip natin dapat. Hindi po yung kung ano ikasisira ng katabi natin o yung ischismis natin kung sino man yung katrabaho natin. Hindi yun yung magandang gawin natin. Kundi ano ang sinabi ng Panginoon, isipin nyo yung mga magandang bagay at anuman ang nakakalugod sa ating Panginoon. Amen? Amen. So I pray, I hope that the Holy Spirit is talking to you right now and speaking to you right now. And alam ko na meron po tayong napulot sa lesson natin ngayon na kung paano ba tayo magsamba dito sa lupa. Ganon din po tayo magsasamba sa kalangitan in the future. At malapit na po yun. Amen? Amen. Praise God. Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Sumigaw pa tayo ng malakas na hallelujah. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Shall we pray? Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, O God, for your word that we received today. Thank you for correcting us, O God. Thank you for teaching us, Lord Jesus, your word. Salamat, Panginoon. Alam ko, Lord, na meron kang ginawa sa araw na ito. Banal na Espiritu, salamat sa pagkilos mo. Alam namin, Panginoon, na minsan may mga bagay kaming hindi nagagawa, Lord, na hindi naging kalugod-tugod sa iyong harapan. Patawarin mo kami, Panginoon. Marami kang pagkukulang sa iyo, Lord, bilang musikero mo, bilang mang-aawit mo, bilang mananampalataya mo, Panginoon, patawarin mo kami, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong salita mo, ang awa mo, Panginoon, ay laging sariwa sa bawat araw-araw, Panginoon. Kaya kiniklaim namin, Panginoon, ito, Lord God. Salamat din, Lord God, sa pag-ibig mo na walang hanggan. Salamat doon sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na binayaran mo ang aming mga kasalanan, Panginoon, at binili mo kami, Panginoon. Salamat, Lord God. Ikaw lamang, Lord, ang pagkakatiwalaan namin sa aming mga buhay, O God. I'm praying also, Lord God, sa lahat ng mga nasa Zoomliners, Lord God, even sa sanctuary, Panginoon, may you bless them, Lord Jesus. You know their hearts, O God. I pray, Lord, na turuan mo kami, Panginoon, na maging true worshiper sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord God, dahil ito naman ang very purpose, Lord. Bakit mo kami nilikha dito sa mundo, Panginoon? Upang papurihan ka, Panginoon, pasalamatan ka, Lord God. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo sa buhay namin, O God. Hayaan mo, Lord, na ikaw lamang, Panginoon, ang maghari, ikaw lamang, Panginoon, ang maluwalhati sa aming mga buhay, O God. At gabayan mo kami, Banal na Espiritu, sa lahat ng ginagawa namin habang kami na dito sa mundo, sa aming paglakad, Panginoon. Help us, O God, to walk in your righteousness, O God, and in your holiness, O God. Thank you, Abba Father. Thank you for the free access that you have given us, O God, na malaya kami makalapit sa iyong paanan, makapagpuri at makapagsamba, Panginoon. Salamat, Lord. Sa iyo ko lamang binabalik, papurit, pagsamba at parangal sa nag-iisang pangalan na aming Diyos at tagapagligtas at sa gabay ng iyong banal na Espiritu Santo. Hallelujah. At lahat nga po ay magsabi ng, lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen.